Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:54. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan na sa tuyang mga barata sa ladua lokal. Dugang na pumping station na kana MNWD piglala uman na makakatabang da sa problema kanda tubig. Naga City Veterinary Office labo-labo ana pag-inspeksyon sa mga bunuan na kana urig. Ika-89 kumpleanyo ni Congressman LRB Luis R. Villafuerte piga silibrar kan subanggi an kaurugmahan. Sa iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, kapulisan sa Banwaan kan si Pukot Camarines Sur nagsagibuman kan na uplan na sita. Yan ang mga headlines kan mga barata, mga detalyes sa agenda pagkatapos nin pagirundum. Mga tugang liwat maray na aga po sa Indogobos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Padagos-dagos ang pagatod nin tabang kahanda pamilya Villafuerte sa mga constituentes digdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur. Duman sa Banwaan kan na buwa Camarines Sur, sarong multipurpose vehicle ana ipinanao ni Congressman Migs Villafuerte sa San Nicolas na buwa Camarines Sur. An multipurpose vehicle o multicab anda daradara sa parte mismo kan San Nicolas na buwa Camarines Sur na kung sa inda itinao mismo ni Congressman Migs Villafuerte sa mga barangay official initaganing magamit sa lado kan emerhensya, sa lado kan kalamidad asin iba pa nga mga opisyal na kalakawan kan mga barangay official an mga barangay sa bilog na probinsya ni Camarines Sur asin man sa Rinconada area. Sabi ni Congressman Migs Villafuerte anda subuot makakatabang asina makakaresbi nin bagong multicab hatod ninda Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Elre Villafuerte asin man ni Congressman Migs Villafuerte. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal. Dakulang pasasalamat anda ipinagbutasan kada Banwaan kan bula Camarines Sur kay Gobernador Luigi Villafuerte kan Camarines Sur. Ini matapos na ipadara ni Gobernador Luigi Villafuerte anda sarong excavator na kung sa inda ini anda piga gamit kana lokal na gobyerno kana Banwaan kan bula Camarines Sur tangani manda na linigan na anda pawili river para mahali duman ana mga water lily asin na iba pa na mga basura na iyo ang nagbabara sa nasambit ng salug. Iyan nagdadaranin huliman kan grabing baha dulot kan mga basura natambak sa nasambit ng salug. Ninhuli kan bagay na yan dahil nagduwa-duwa si Gobernador Luigi Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur na ipadara kan gobyerno probinsyal an excavator sa lokal na gobyerno kan Banwaan kan
bula kabaridisur tangani manda na masolusyonan da asin maiwasan da an padagos na pagbaha asin paglangkaw kan level kan tubig sa sambit na nga salug. Bunga kan bagay na yan, dakulang pasasalamat anda pinagabutasan kanda mga opisyalis kanda banwaan kan bula kabaridisur ki Gobernador Luigi Villafuerte kanda Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal, padagos-dagos ana paghatod niya ni natabang kanda gobyerno probinsyal kanda Camarines Sur sa lado man kanda distribusyon sa educational assistance. Ini bunga naman kanda promesa kanda Pamilya Villafuerte na matabangan anda mga aga kakarelasiya na mayo ninda sukat asin sinda na moro problema sa laduman kan na pinansyal na aspito anda educational assistance sa ipinagatao ni Gobernador Luigi Villafuerte kan na probinsya kan na Camarines Sur sa mga estudyante duman sa banwaan kan na Minalaba ka Camarines Sur. Sinabi ni Gobernador Luigi Villafuerte aram niya kung gurano ka importante ang pag-aadal asin ang kamauutan na makapagbalus sa sakripisyo ka na mga magurang na naglalapigot para makapag-eskwela asin na magtao ni na mga pangangaipo. Kaya bilang gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur, saro sa iyang prioridad, iyo mismo ang sektor kan edukasyon asin mayong patud sa pagheras ni na suporta sa mga estudyante arog kan na pagpapalakop o pagpapadakula kan mga scholarship asin educational assistance sa mga estudyante sa laog kan probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal, pasadanta ang linya magali kibuyet Paderes. Buyet. Naging alerto mga opisyal kabalian na sa Disaster Management Office sa Labang Barangay Sanaga sa nangyaring bigla na pag-uran kaging aldaw para i-evacuate tutaan sa inyong mga residenteng naka-star sa mga pigbabang zona kung magpapalagos kung pagbagsakan uran asin magbaha. Kabali sa naging preparado ang Barangay Triangulo na may tulong zona na naging perming pigbabaha kung nag-aabot ang arong kaining sitwasyon. Sigun kay Edwin Tormes, membo kan Barangay Lubon asin dating nasa Barangay Disaster Risk Reduction Management Office pati ang evacuation center sa NDP Paraprar. Sinabi pa kaini na aram na kalma taga-suna 3, 4 asin 6 ang gigibon kung araw kaining panahon magpreparar na sa pag-evacuar daraan mga importanteng gamit asin i-prioridad kaligtasan kanilang bangsaro arog o urog na ang mga aki, senior citizen asin man persons with disability. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang Naga City Veterinary Office asin na abatwa labu-labong pigi-inspeksyon sa mga bunuan kan orega kontra sa ESF. Nagtatarabangan ng unyan ang Naga City Veterinary Office asin man ang abatwa sa pag-inspeksyon kan mga hayop na bunuan asin man ana mga nagaarabutan ng mga karni sa laog kan siyudad Kinaga orog naman ta nagdadangadang na anda piyesta magkataraid na baganwaan may na itala naman ni na kaso kan ESF ang mga bunuan kaya papaingat naman kan mga nasambit ng mga opisina na magkaigwaning kaso kan ESF digdi sa laog kan siyudad Kinaga urog naman tasyertong dakul ana malaog kan na karning unya na bulan kan Setyembre maagi man sa duwang checkpoint ang mga orega na bubunoon na antispaman darahon sa bunuan sagkod ng nakapasar naman sa checkpoint ang karni i-inspeksyonon na liwata para maasigurar na mayo ini apektado kan ESF ang sinambit na mga karne. Naghagad naman in kooperasyon si Doktora Marily Lingua na kun barato asin na nagdududa sa karni
binabakal orog na kun ini binuburuno sa likod kan mga harong ipagpaaram sana sa saindang opisina o kaya dai naman madagos pa sa pagbakal para dai na subuot magkuriyat pa ang helang kan mga urig. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata sa lado lokal. Mga reparo sa nakaaging mga pa sa San Fernando pag-uurulaya na sa sesyon na otro semana. Mike Gravito sa detalye. Uli naman sa nariparong mga pagbabaha dyan sa Banwaan kada San Fernando, Camarines Sur sa piling mga barangay urog na dyan sa maya poblasyon dara kan habagat ipapaabot na asin na pag-uurulayan sa regular session otro semana kan Sangguniang Bayan ang mga paagi kung papaano masolusyonan ang perennial problem kan poblasyon pag-abot sa pagbabaha basado kay Municipal Councilor Tinda Navar ipapaabot ninda o ipapaapod ninda ang mga technical persons gabos na mga reparo na pwedeng makatabang akomodaron kan Sangguniang Bayan iyan tangani inang magkaigwana ni na solusyon sa haluinay nga problema kan poblasyon diyan sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur sa panahon na igwanin makukusog na pagbagunas kan uran. Aprobado naman subuot kan Sangguniang Bayan ang expropriation ordinance kan nakaagi pang taon yan tangani ina magamit sa pagbakal ni na mga daga na pwedeng mabugtakan kan mga cut-off channel na pwedeng makabawa sa pagbabaha darakan mga pag-uran dyan sa Banwaan kada San Fernando, Camarines Sur. Ang mga remedyong ini na pinagamamaot na gibuhon kan mga membros kan Sangguniang Bayan iyan tanganing mabawasan na o kung daiman mawara ning diretso ang mga pagbabaha dyan sa poblasyon Banwaan kang San Fernando, Camarines Sur. Para sa serbisyo publiko si Mike Gravito, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, buhay na buhay pa man giraray ang mga pagrumdum kanda dating Congressman asin Gobernador Luis R. Villafuerte sa pagsilibrar kan sa iyang ika-89 nga kumpleanyo o birthday kasud mang Huwebes, Agosto 29 sa arong mismo ni LRB digdi sa parte mismo kan Balatas, Naga City. Ginibuan na sambit ng okasyon na kung sain napanunin karantaan yaon man an baraylihan kanda iribahan iyo mismo ana sa iyang mga dating amigo, mga bistado, kapamilya, sering manda sa parte mismo kanda kumpleanyo o minabutman si Congressman Migs Villafuerte kanda 5th District kanda probinsya kanda Camarines Sur katakod kanda selebrasyon kanda birthday ni Congressman Elre Villafuerte kanda probinsya kanda Camarines Sur na pinaga-selebrar kanda sudma dakul na mga suportador asin na mga sinasabing natabangan ni LRB pati na mga barkada ang nakisumaro sa iyang kumpleanyo. Saloy na naging kaibahan ni LRB asin na natabangan iyo si Pastor Iman Prado saro sa mga sinasabing iniya and legasiya kanda dating congressman kanda Camarines Sur, iyo mismo anda legacy, resiliency, asin manda victory. Kabali na anda dakulang pagtubod sa mahal na Diyos saro sa dakulang background ni LRB. Iyo anda Bicol Music Festival na iyo ana nagpundar kani para matawan ni na pagbisto ana mga Bicolano songwriters asin singer si LRB ang nagserbi sa panahon ni dating Presidente Marcos bilang Ministry of Trade asin dakol pang mga presidente kan Republika kan Pilipinas an sa iyang naserbihan. Uya si Pastor Iman Prado sa iyang pagrumdum sa agi-agi ni Congressman Elre o ni Congressman Luis Villafuerte. Hindi ang daw din pagyumlom
sa tuyang naging amakang probinsya. Bako lang po siya naglingkod sa probinsya, nagpunta siya sa Itiro, Pilipinas, ng kalawang pakang panahon ni Dipotong Marcos. Siya ang sa mga naging politiko o leader na pirang presidente ang inabahan sa bilaga ng Diyos. Kaya August 29, kung buhay siya, 89 years old. He died at the age of 86. Kaya ngunyan, isi-celebrate niya ang third LRB forever. So inaabot niya ang LRB biglagan meaning ako rin na yung acrostic na yan, yung legacy, resiliency, and victory. Yan ang magayon niyang katangian. Kasi nabuhay, nagtrabaho sa gobyerno, sa privado, naglingkod, naging ang pinaka-importante before he died. Titigo ako na tao siyang nagtungkol sa kagulang sa Kristo, nakapog siya as in nawalan sa iyang pagtubod sa kagulangan bilang tagapagligtas dahil sa umalis sa iyang magayon na background. Hindi yung Bicol Music Festival actually. Hindi siya buo siyang musician, pero sa music lover. Ang magayon pa, ang namuklaan niyang inot sa iyang pagbuon sa iyang politika bilang assemblyman, 1981, high school pa ako. May pa ko sa iya kani. Assemblyman sa Palaw pa lang kami itong nilog sa mga gobernador. Yan yung papahalis ng assemblyman. Ginawa po kami para yung inot na maging pilibahan niya sa paglibot-libot as in i-promote ang musikang Bicolon. Music lover si lover, no? Alam naman pag music lover ka, save life. You save life. Kasi biblical din ang music depende rin sa imong supply, sa imong yung concept mo kang music. Pero sa ilang economic Boss LRB, ini yung primerong Bicol Music Festival ay very unique. Talagang patriotic siya si Boss LRB of Family. Parte kan mga pahayag ni Pastor Eman Prado sa entrevista kan BBS. 74 kaso imbuelto ang trafficking in person kaput ngunyan kan DOJ Regional Prosecution Office poon kan 2022-2024. Daryl Banya sa detalye. Silinatag kan Department of Justice Regional Prosecution's Office dito sa Bicol ang akomplisemento kan sa ilang opisina poon kan taon 2022 hasta ngunya na taon. Sinabi na Attorney Jaime Calleja o IC Regional Prosecutor na nagkukondusir ang sa ilang opisina ng DC-20 Capacity Development Program, katuwang ang PNP at siniba pang law enforcement agencies. Kan taon 2023, igwang kabilugan na 15 training session ang ginibon sa bilog na riyon na natindiran kan 102 na mga personahes gikan sa NBI, PIDEA at siniba pang law enforcement agencies. 116 na prosecutors as in man 362 gikan sa Philippine National Police. Sinabi ni Calleja na ang prosecution success rate ng DOJ Regional Prosecution's Office 5 para sa first quarter kan taon na presente nag-abot sa 92.93%. Poon kan taon 2022 hasta ngunya na taon, igwang 74 kasong embelto ang trafficking in persons na naisaangat sa korte sa bilog na Kabikulan. Asin sa 2% kan mga kliyente ang naserbihan, asin na resolveran kan Department of Justice. Ang resulta sa buot ng mga kasong ini, yung 14 conviction, alam na acquittal, asin 21 dismissal. Ang klase man kan mga TIP client sa Bicol, Bigon Calleja, iyo ang 67 o 90.54% na dapit sa prostitusyon, mantang 7 ang nasa labor exploitation. Ang Department of Justice nagtataon ng legal service, financial assistance, asin man advocacies, siring man referral sa ibang mga ahensya para man sa psychosocial, siring man case management support para sa mga TIP victims, survivors sa Bicol. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS, Basta Bareta. Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, bilang sarong Bicolano, si LRB, Congressman Luis R. Villafuerte, dakula ana pagpadangata sa mga tao asin man pagmamalasakit kini saro sa mga prinsipyo ni LRB, iyoan magtaunin tabang sa tao
magheras nin mga ideya sa probinsya ng Camarines Sur dain niya piglilingawan ang pagiging dugong Bicolano kaya bukas an sa iyang puso asin buhay sa pagtabang sa tao. Uya si Pastor Eman Prado. Well, sabi ko nga ang LRB niya is yung legacy and resiliency and victory. Kang nabisto ni siya, irot na nakakaiba sa iya. Ano siya, yaon itong pagmamalasakit. Yan, pagmamalasakit. Truly, talaga siya, blooded Bicolano eh. Kasi kaiba-iba ko siya. Ang ginamduman ko, magayon nga magtabang. Magayon nga maghiras ng ideya sa tuyang baluan sa tuyang probinsya. Saro sa ugali ni Congressman Luis R. Villafuerte o LRB, iyo ana pagtabang sa tao. Kaya kung tinatabangan niya ana sarong tao, gusto ni LRB na mag-iskusar man na tanganing mapakaraya ang buhay ka na tao na sa iyang tinatabangan. Uya pa ang pahayag ni Pastor Eman Prado. Ako kaya nag-Minister of Trade siya panahon ni Ponto Marcos. Ako naman si attorney bagayan, abogado, di company niya abogado yan. So kung sa experience, di yung matawaran siya, nakapag-ikot-ikot siya sa kinaban. Kaya tayo matatawaran sa iyang ideya. No? So pagmamalasakit, dahil very generous si LRB, daw nag-aanggo dahil siyempre kung siya busy siya, then may mga makugulit mga talaga. Pero ano lang sa iya yan, expression niya lang. Kasi siya nagdidisiplina din siya eh. Nabo niya man itong ikatabangan niya na dahil man nag-i-scooter sa buhay. Bago siya kaya yan eh. Mag-i-scooter ka. Kaya kami na-experience, kaya kami kakirot ng scholars ni both LRB na ikatumayog pang provincial ordinance ng scholarship may aning pondo sa tigalangan ng pondo sa gobyerno. Dahil pa eh. Later on na ito, kami nagpuroon, personal yung kwarta. Personal kwarta, pakaralasi kami ganyan. Personal yung kwarta. Very generous. Kung baka pamasahe, tawon ka. May ilang ka, magsabi ka lang, sabi niya. Sabi lang niya mo. So, maalahanin. Very generous man. Then, talagang ang dugo niya, yaon na siguro talaga sa pag-survey. Kasi, ang mabaganinda talaga, ang servidor man. Kaya nagtutuwad man ako na may dugo man talaga. Parehas kaning mga sa presenting ko niya, apo na baga, apo ni Gobernador Luigi, naging gobernador at congressman man si Kong El Rey at si Kong Mig. So, yun na yan. Yun ang big-iisip tano royaon sindagon niya. Well, yan ang legacy, yan ang victory kang buhay ni LRB. Nalalagay ako man talaga ang niya, ang mga kaisipan. He's not a perfect man. He's not a perfect lawyer. He's not a perfect public servant. He's not a perfect father. Pero yaw lang sa iyang paglapigot, yaw sa iyang dream dahil sa pagkapaiba-iba mi. Kaya sabi ko nga, maski may mga nakakamisinterpret sa iya, ay pero pag bisado mo siya, hindi mo sa may lingon, kaya magalingon mo. Mayo na siya. When yung aming grupo mahilig man sa sports si Congressman LRB. Sa pagiging mahilig kani sa sports, piga patindog kani ang Bicol Foundation Incorporated ka 1980. Kasabay kani ang Sports Foundation kung sain ana mga parakawat nin baseball sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Ipinadara kani duman sa nasyon kan Japan tanganing makipagkompetensya ang mga parakawata sa baseball kan Camarines Sur sa panahon ni LRB na sa iyang tinabangan nagkampiyon sa international competition. Siya man ang nagdevelop kan na Marcos Stadium Sports Complex dyan sa Banwaan kan Pili Camarines Sur kung saan nagiging venue ninda palarong pambansa. Pirang bisis na ginibo ang palarong pambansa sa nasambit ng lugar. Uya si Pastor Eman Prado. Di ko kayo malingawan Bicol Heritage Foundation. Pigtatag niya ang founded di Bicol Heritage Foundation Incorporated, 1980s. Iba yan ng Bicol Heritage Sports Foundation din eh. Mahilig din sa sports. Di ko alam kung tandaan mo siyang inot na nakapalarga ng mga players. Pagkabot sa sports, ay kaya baga
day niya natiyos na pakaroon ka to ang itingnan in stadium sa San Jose, sa Tapipili. Talagang gusto niya talagang ining culture and arts din in sports. Several yung mga bill niya. Yung mga kasi mga bill na sa sports academy, sa art and culture, may Republic Act yun ng mga approve. Sinangarap ko, ipapadakos talaga ni Kong Elroy. Kaya, iyan, sa musa na, medyo halawig din matapos ang parurat sa programa ka. Teritorya ko sa mga maray nakatangiya. Si Pastor Emanda Prado. Tulak nin droga dakop duman sa banwaan kan Bula, Camarines Sur, bus o kaisminda sa detalye. Sa iba pang detalyes kan Bareta, balikan ta ang report. Tulak nin droga dakop duman sa banwaan kan Bula, Camarines Sur, bus o ka. Arestado ana sa tulak ni droga sa banwaan nin Pula, Camarines Sur. Sa ginibong operation, kaibanan ang 5 uppers na maneuvers company, Regional Mobile Force Battalion, 2nd Provincial Mobile Force Company, PDEA Region 5, PDEA Camarines Sur. Nagatarabang-tabang tanganing ikasa ang 5 operation, katakot kan violation kan Republic Act 9165 na nagresulta sa pagkakadakop sa suspect na may alias na Noel, 55 anyos, residente kan Sagrada Familia sa Banwanin, Bula, Camarines Sur. Alas 3:50 nin pagkahapon, kadikasan bypass operation sa barangay Umbaw Heights sa Bula, Camarines Sur. Ang suspect din nag-aaram pulis ang sa iyang katransaksyon kan iduhol kay ni ang sarong plastic sachet na pinagtutubulan igwa ni kan illegal na droga o shabu. Na-recover man ang 500 peso bill na mark money na ginamit ka na mga autoridad. Na-recover pa sa suspect ang 5 pang pidasong transparent plastic sachet na pinagtutubulan igwa ni ka na illegal na droga. Nasambitan ng suspect kadagos ang sasangatan ng kasong pagbalgar kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Smenda. Basta bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, bako lang sa diri ni LRB ang sa iyang iniisip, huli ka na nag-aagiman sa pagtios, sagkod ng makatapos asin maging di kampanilyang abogado. Inisip kaniya na ma-share o maitauman sa iba anda dalagan kan edukasyon. Kaya anda ba pagkakaigwa ninda pagtugdok ninda mga eskwelahan anda tinutukan kada nasambit ng dating congressman na si LRB. Anda pagkakaigwanin mga bill sa lado kan edukasyon kung paano makakalibre anda mga estudyante. Tinawanda doon kana nasambit ng dating gobernador asin na congressman kada probinsya kan Camarines Sur na si LRB. Iyo ang pagbuhay kan id o kan pinag-aapod na Head Start asin mada kada mga pinag-aapod na Montessori sa mga munisipyo kan probinsya kan Camarines Sur. Libreng nagkaklase sa kinder, elementary, high school, sagkod ng college. Ipinagpadagos ninda Congressman Elre Villafuerte, Congressman Migs asin Gobernador Luigi Villafuerte. Siya man ang nag-file nin bill sa Kongreso para libreng makapag-avail nin pag-aadal ang mga estudyante urog na itong mga tikapu sa saindang pinansyal. Uya si Pastor Eman Prado. Ay, dahil sabi niya nga bako man ako talagang nagpuon sa itong may kakayahan. Talaga nagkaragi mga kami sa dikit na pagtiyos. Although siyempre ko ikukumpara sa mga nagkasabing talaga nagbungkal ng dagaling may pagkakaiba. Pero gusto sabihin, man siya kang pag-adal niya. Pero pinagtsagaan niya man. Dahil mainaman talaga madong sa prinsipyo na kung may tsaga, may nilaga man. So gusto niya i-share. Dahil siya maray na trabaho or income sa buhay niya para sa sarili niya lang. Well, ko talagang it's a family man na naging responsable siyang ama. Gusto niya talagang maayos ang mga aking. Napaayos yung mga aking na gabos.
Mayo siguro nga makakadong kita na di niya na ayon sa iyong pamilya. So yan ang gusto niyang ihira sa iba. Kaya pag-abot sa edukasyon, is not an educator na yung talagang by profession, is not a teacher, pero sa puso, by heart, educator siya hanggang sa bago lang itong sa pagtukdo, Ako niyang tig-share sa naging yata siya kato sa committee sa education. Tapos niyang na-share na mga bills na gusto niya mga curriculum. Pero mga head study sa iya ito. Kung may Montessori bagay sa mga private. So, niya itong idea yung Montessori type in a public school. Ganyan So, halos gusto niya talagang tabangan ang education sector sa tuyang nasyon. Then, aside from that, bakulang siya sa pagtukdo sa curriculum, sa pagtabang pa sa tuition. Kaya, tapos sa mga author, kaya mga pre-tuition mga ideya na yung kanto, mga nagkaarapubahan na lang, mga nagkasurod ng congressman. But siya mga pa-ideya kaya na paano daw malilibre, paano daw makikigawang chance ang mga pobreng, mga mamuan, mga aki na may pangarap na maging abogado, arog niya, maging engineer, maging architect. Kaya kung sila sa mga remote areas na may mga kayahan. Siya ang may ideya kaya ng mga free tuition sa elementary, sa preschool, hanggang nag-college. Sa iyan ka itong mga ideya Dahil kang congressman ba kaya nag-iba-iba ako. Masawa ka sa mga ideya kaya paano siya ng ideya sa edukasyon. Afuera kan edukasyon, si LRB an paano manin ideya pag-abot sa lado kan agrikultura o agriculture an gabus na mga tanom sa iyang pigdidiscovery asin pig-aadalan sa iya manapig implementar ang pinagaapod na 1,000 wanda flowering plant. Si Pastor Eman Prado ang saro sa mga nasugo ni LRB na maghagad humaghanap nin 101 species nin mga prutas kung sa inagbiyay pa ni sa manlain-lain na lugar kan Pilipinas. Uya pa si Pastor Eman Prado. Paano siyang ideya sa agriculture? Masima ko siyang agriculturist, pero ugmahon siya. Ito siyang kantang burak dahil, alam niyo, may buhay sa burak yan. Create, kang Diyos yan Gabos na mga tinanom, di-discovery niya yan. Kaya magkatandaan niyo kung igwa kami project itong 1,001 flowering plants. Tapos ako, pigsugo ko kayang special project ko. I'm an engineer. Pero sabi niya, sige daw, ikaw, engineer, pero magayon nag-aagal kung ano-ano. Sumunta ka daw, Eman. Pera kang sa imong pag-i-engineer. Gibuha daw itong 101, yung orchard project, yung 101 different species of, o varieties of. Yung mga kayo, nakaikot akong Los Baños, Manila. Labot yan, nag-aanap ako ng fruit trees dahil ang 101, ang mangga, sarusa ng variety. Sarusa na, pag sinabing Indian mango, apple mango, pico, sarusa na, mangga lang, mangga. Pero natipon mo yan, natipon mo, kaya may mga experience ako na kung isi-share lang. Sabi ko, it's not a perfect, educator, sa perfect agriculture, or a perfect public servant, o a leader. Pero yaonan sa iyo talagang resiliency, matatag. Sa gusto niya, pero may tagumpay ang buhay. Bagamat ang tagumpay sa Diyos, pero nag-encourage siya, na gusto niya, makulang siya ang maging magkaiwa ng career na na-experience, naging matagumpay siya. Gusto niya talagang ihiras ini. Si Pastor Eman Prado. Entras tanto, saro pa sa natabangan ni Congressman Luis R. Villafuerte o ni LRB, iyo si Sir Jimmy Litada kanda ini college pa asin miyembro kan Glee Club dyan sa UNC kung sa intinabangan ni LRB asin ini nagkaigwanin travel concert sa manlain-lain na probinsya kan Bicol. Uyaman si Sir Jimmy Litada. Si Bus LRB, pigmimeral ko itong ikaduwang ama. Ang naranasan ko sa iyang karahayan, sobra-sobra. Pero kaya ang college pa lang kami, graduating kami kato sa UNC. Siguro kami kato sa UNC Glee Club. Kuha niya, kami gabos na UNC Glee Club, kuha niya, sabi niya, so Ato pa niya. Si Ato kato ang sa mo yung leader man sa UNC Glee Club. Sabi niya, ngayon kung mag-travel concert niya kita sa entire Bicol from, from Sorsogon to Daet. Kami kato, sa pag-urulay, siyempre may tinatawag siyang alawan. At that time kami sa graduating sa UNC. Nagbuo kaming grupo. Tapos si LRB at that time, siya ang Minister of Trade 1981. Tapos sabi niya, i-provide ko ngayon kung gusto ng pangaipo. Kang banda, sasakyan. May sasakyan kami itong duwang aircon bus.
Tapos ang pagkakan, may problema. Ngayon, kami, nag-travel concert, ininot mi digdi sa may ko yan, ininot mo yung unang Naga, Iriga, Daet, Legazpi, and Sorsogon. Dahil na kami nagduman sa Masbate and Catanduanes sa medyo ang transportasyon may problema. Dahil sa experience ko sa iya, talagang, pag nagtatram siya, madamog ka talaga. Magagaya na sa iya mga ideas. Nagpuon ang Bicol Heritage sa Choir sa panahon ni LRB kung saan ana mga pioneer iyosinda Sir Jimmy Litada unsa inda sagkod niya na panahon nagpapadagos-dagos anda Bicol Heritage Foundation. Sa pagpuon kan apat na agila, duman na nagpuon ang Bicol Heritage Choir na miyembro si Sir Jimmy Litada. Uya si Sir Jimmy Litada. Nag-graduate na kami 1982, 83. Kinuruan na naman niya kami. Ibinali kami nagbuo naman itong Heritage Choir. Itong original na Bicol Heritage Choir, 1983, November itong kinuruan na niya kami. Na nagbuo na itong apat na agila. Duman na nagpuon. Pag March, nagpuo na kami pagkampanya sa entire Camarines Sur. Ito ng apat na agila. Kunyan, ang Kariban, itong mga original na Bicol Heritage. Kasi sa Pastor Eman, pero second batch na sinda. Kunyan, sa nagpuon ang marhay na karera ni Litada kan siya 23 anyos pa sana kan siya ada pagkatiwalaan ni LRB na kung sa ida digdi panginutan ang dalan sa kalangitan sigun sa nasambit na nga opisyal ang pag-angat kan sa iyang karera itinao sa paagi kan tiwala ni LRB o pa si Sir Jimmy Litada. After itong apat na agila, hindi nanggarana ng sabi ni LRB sa Goya, maray pa ngayang ika na ngayon mag-handle kang dalan sa kalangitan. At that time, 22 years old pa lang ako at that time. Sabi ko, ano man ang experience ko sa sabi niya, kaya mo sa di ka man pwede magsabi kay boss na dahil mo kaya. Yes, totoo yan. Mapapahantay ang paggiling sa imo. Sabi niya, kaya mo yan, college graduate ka, ang maray man ang kuyan mo sa, ang leadership mo. Kaya mo, 22 years old lang ako at that time. Ako na nag-handle kang Bicol Heritage. Ay kang dalan sa kalangitan. Naging music director ako kang Bicol Heritage. Kaya dumanag po ang journey ko. Tinhuli kan pagpadangat ni LRB sa iyang pamilya asin man sa tao pig-adapa si Jimmy Litada ni Congressman LRB. Initanganing nga dain na siya masakitan sa pag-arkilan in boarding house. Siya ang pigpa-star sa Villapuerte Residence sa Barangay Kanda Balatas sa BBS DWLV kung sa ina kumpleto nin gamit pigpasundo pa siya nin Mercedes-Benz ni LRB sa iyang boarding house para mag-star sa Villapuerte Residence sa Barangay Balatas, Naga City. Uya pa si Sir Jimmy Litada. Sabi sa kuya, saan ka kaya nag-i-star? Ako may boarding house pa ako dyan sa dito sa may PTS. Pero mo na gamit no, maglipat ka ng iglesia sa Harong. Ika ngayon mag-star din kamay na yung tao. Oo, so parang akong inot nag-star dyan. Palang yan, sa baba ka yan, open pa lang yan. Ang kwarto ko kaya, dyan sa taas, tubangan kami ni boss ang kwarto. Provided ako may salig na refrigerator, may lutuan. Ganyan. Sabi ko, busay ko masupong po duman sa borde epigistaran ko. Tagkaroon nga ni libre na, hidigdi ka na nga. O di kayo pa ako ito nag-pensa, after 3 days, nagduman siya, may autong puti. Sabi ko, Mercedes, bisa ko siya doon din. Ang nag-lock si Mac, may order niya si boss, si mga gamit mo, bakit mo niya. Okay, kaya doon na nag-vote. Si Sir Jimmy Litada. Ako po si Louie Villafuerte. Minapaabot ng dakulang pagpasalamat sa mga katabangan nindo sa sakuya. Ang satuyang marhay na iribahan, ipadagos tatabi. Nagpuong kaito, ngunyan, sagkod pa man. Iyan mga tugangan kat tiripunan kan mga barata. Happy birthday boss sa LRB Congressman Luis R. Villafuerte. Mga tugang, ako po si Junel Cuba. Mabalos po kan sa ino pagantabay. Salamat po. Mapasatuya pulugod, an biyaya asin, an bendisyon kan mahal na Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.